Okay, so panoorin po natin ang bagong upload ni Manong Norman. Guys, sasali na ako dito sa FLM content na to. Pero ang position ko would be as neutral as possible. As neutral as possible. And ibig kong sabihin, wala akong kakampihan sa dalawang side. Kasi ngayon may anti-FLM, may pro-FLM. Ano tayo, gitna lang tayo rito. And we will just make content kasi malaki po talaga ang kita rito. Maraming salamat kay FLM, kay Manong Norman. Tuloy. Merong layman's word na may layman's word kasi. Layman's term kasi ang ibig lang sabihin nun, yung simplified version ng isang komplikadong konsepto. Pero tingnan natin kung paano niya gagamitin. May kasabihan. Sabi ng kasabihan, Okay. lintik lang ang walang ganti. Lintik na pag-ibig. Ay, shoutouts pala kay Kuya Ray Vlogs. Isa yan sa mga sumusubaybay din kay Manong Norman. Nakikita ko kumakanta sila sa karaoke. Well, sinasabi ko lang na kasi etong kay Manong Norman kasi medyo mahaba na yung ano niya eh. Medyo mahaba na yung laban niya dun sa ibang mga vloggers, yung ibang anti-FLM vloggers na matagal na talagang lumalaban sa kanya since time immemorial pa. So, ngayon, mukhang merong bagong anggulo. Merong bagong anggulo ng pagkakagulo dito kay Manong Norman. Okay? Lintik lang daw ang walang kante. Anyway, tuloy natin. Kasabihan yon. Okay? Sabi nga ni Lord, sabi namang the vengeance is to the Lord. Oh, so bakit? So, may plano siyang paghihigante. Hindi niya kasi makontain yung sarili niya sa tingin ko na wag balikan yung mga taong umaray sa kanya. Kasi like ako, example sa akin ako kasi, yung mga sinabi niya sa akin, forgive and forget na yun. Kasi trash talk lang naman yun sa internet. Okay lang naman yun. Yung mga sinabi niyang, yung mga minura, okay lang yun. Kasi, well, may actionable naman siya, pero wag na. Kumbaga, naiintindihan ko yung character na FLM dito. Pero, eto kasing hugot niya rito, medyo malalim Kasi iba na yung demeanor niya from last time I do believe na nagsasalita siya rito out of dun sa mga nangyari sa kanya. Okay, tuloy natin. Sabi naman ng ating mga ninuno, lintik lang ang walang ganti. Ano yan? Mata lang ang walang latay. Ay. So, meron yung pinaplano si FLM. Ang tanong dito, ano yung pinaplano niya? Kasi it seems to me na hindi na sa content yun etong content na to kasi, 17 minutes to. And karamihan dito, puro shoutout lang. Kinlip ko lang yung mga interesting part. Panoorin niyo yung part nitong video na to na sinabi niya na si Food Genius daw ay isang abogado. And mukhang meron talaga siyang beef kay Food Genius in fairness naman kasi kay Food Genius at saka kay Manong Norman, matagal na silang nagsasagutan talaga. Or matagal na silang nagko-contentan in the sense na kada may gagawin si Manong Norman, nakapost si Food Genius. In fairness naman kasi kay Food Genius, yung mga content material na inilalabas niya sometimes galing din kay Manong Norman. Halimbawa, yung sa uniform, di ba galing yung sa live stream ni Manong Norman? So, I don't really believe na kasalanan yun ni Food Genius. Pero, on the other side of the fence, meron ding nilalabas si Food Genius na nakakagulat. Halimbawa, alam niya lagi yung geolocation ni Manong Norman. That is something na, for me, is very disturbing. Okay? Ganun talaga Kasi, ang questionin natin doon is yung privacy ni Manong. Paano niya nalalaman? Ako kasi, ang tingin ko si Manong Norman kasi is a very recognizable figure dito sa Pilipinas. I think everyone would agree with me when I say na sobrang kilala si Manong Norman. Di ba? Makilala siya sa, pag nakita, ako nga ganito naglalakad ako dyan sa, bumili ako ng dyan sa kanto namin sa tindahan. Nakita ko may mga nanonood sa nila. Dito yung nanonood sa cellphone, nakaganon sila. Tapos gumanon agad. Yung pa lang, alam mo na siya. So, isipin mo, doon sa kanto na yon, napaka-random narinig ko na
na may nanonood sa kanya and sobrang recognizable ng boses niya na alam mo agad na si Francis Leo Marcos siya, get nyo, or si Norman Mangusin siya. Ganon siya kakilala. So, there are times na nasa public siya. And nasa public siya, minsan, may mga tao na iba-iba yung opinion sa kanya. Merong positive, may negative. Minsan, ang gagawin ng ibang tao na yon, pipicturean siya, tapos tapos ilalagay nila sa socials nila, or minsan para kasing baka aggregator lang kasi si Food Genius, meaning to say sa sobrang kilala niya, oy nandito si Manong Norman, pwedeng kasing ganun like oy nakita ko si Manong Norman dito sa niya, baka ganun lang siya na na ganun lang yung ginagawa niya kasi may claim siya na abogado daw si Manong Norman. Si Food Genius, di ba? Pero we're not sure eh. But then again, ang question dito is nai-invade ba yung privacy ni FLM? I think naman meron siyang meron siyang say doon. But that's not for me to decide, or that's not for you to decide as well. Nasa may tamang platform for that, di ba? Pero hayaan natin sila doon sa angulo na yon. I'm just saying sa inyo na there are many ways to think of Food Genius, kung sino ba talaga siya. Baka nga kasi ang dami na rin pages ng Food Genius kung titingnan mo, 'di ba? Hindi lang isa, marami pa, 'di ba? Pero sa kanya, bahala sila. Nila yung problem nila yan. We're here just to I'm here just to show you the two sides of the coin. Tuloy natin. May realization ka ba sa mga nangyari? Marami. Tulad ng? Unang-una ko na-realize yung kasabihan nga ng mga Pilipino na lintik lang ang walang ganti. So may plano talaga siya, di ba? Na-realize ko yun. Pero may yung na-realize mo And then na-realize ko rin yung sinabi ng Bible na the vengeance is to the Lord. Oh, yun. So a holy vengeance pala yung mangyayari, di ba? Holy diver. Parang sino ba yun? Parang si Dio, yung Black kasi si Dio kasi saan ba si Dio? Singer yun nakalimutan ko na yung banda niya pero Holy Diver, do you see that something I know is clean? Oh, won't you see what it means? Yun. Bahala ka na mag-isip doon. Yun. So ako, yun yung sa tingin kong gagawin niya. Meron siyang balak doon sa mga taong may maling ginawa sa kanya. Dito kasi, sa live na to, parati niyang banggit si Food Genius. Ang tawag niya nga food poison, di ba? So, isang tao lang naman yun, di ba? Anyway, we have to kailangan nating yan. Kailangan nating iintayin yung kanyang move. Pero kung ako kay Manong Norman, kung ilalagay mo na lang sa legal, wag mo na rin ibanggitin sa live, di ba? Kasi magkaibang proseso kasi yung pagla-live stream at saka yung due process, quite literally. Ngayon kasi parang na-telegraph niya na naman na may gagawin siya. So tingnan natin. And sinabi niya na lawyer daw, kuno si Food Genius. Boss, ano ba meaning ng ganti? Makakarma. Ayun, karma kami. Pero magkakaibang philosophy yun. Lagyan muna natin ng konting educational tong natin. Kasi pag sinabi mo kasing lintik lang ang walang ganti, that is just out of pure intense emotion, di ba? Spite yung nagka-carry over nung ganti na yon. Tapos yung isa naman, yung the vengeance is to the Lord, ibig sabihin wag kang gumanti ron. You can interpret it that way. Ibig sabihin hayaan mong ang ating Panginoon ang gumante para sa iyo. Dito naman makakarma. Ang karmic kasi, that is I believe that is a Hindu philosophy, na meaning to say, kung if you put out good, babalik sa iyo yung good. If you put out bad, babalik sa iyo yung bad. So sinasabi niya yung gante in this context babalik daw as negative energy dun sa mga taong may maling ginawa sa kanya. Pero again, that is his philosophy dito sa pangyayari na to. Alam mo kasi, ako talaga, what I wish for everyone dito sa na to is yung peace of mind. Kasi parang wala talaga I mean, yeah, kasi ako, ba't ba ako sumasaw-saw dito? Well, for monetization purposes. Pero yung angle na lang kasi na yung nagpo-post sila araw-araw, I don't know what they get from it. Siguro
siguro, yung isa dun, yung monetization. But, yung peace of mind kasi, you have to like, balance this eh. Sulit ba na gagawin mo tong content na to, pero wala kang peace of mind? Parang sa kanya, 'di ba? Ngayon, sinabi niya na abogado daw si Fujinius. Hindi naman natin alam kung totoo 'yon, 'di ba? Saan niya nakuha yung information na 'yon? Well, ayan. Meron na naman silang pag-uusapan. Makakarma sila. Alam mo, wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Marami silang ginawa na ayaw nilang mangyari sa kanila. Huwag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mo yung... Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa... Do not do unto others what do unto you, 'di ba? I believe that's a Christian philosophy. Hindi, golden rule 'yan, 'di ba? Hindi, Greek philosophy 'yun. Tama ba ako? Hindi ko na matandaan eh. Pero do not do unto others what do unto you, 'di ba? Yun eh. Okay, sure. Since marami silang ginawa na ayaw nilang gawin sa kanila, malay mo yung karma dumating. Di ba? Ganun lang yun. So, yung abangan natin yan kasi it seems like this is a revenge arc ni FLM. I would really like to see through this in the end. Kaso nga lang, sana, mahanapan niya rin yung sarili niya ng peace of mind. Yun siguro yung i-wish ko. I've already said this many times sa aking mga content is do not wish anyone a bad life, 'di ba? Pero kung ganyan naman yung rutang tatahakin niya, wala na tayong magagawa doon. That's his call. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gaga mga